Guys, so ito yung karaniwang refrigeration cycle ng isang reefer container. So bago tayo mag-troubleshoot dito, kailangan muna natin pag-aralan kahit yung basic man lang ng refrigeration cycle. Pero bago yun, kailangan muna natin pag-usapan yung superheat. So ano ba yung superheat? Ito yung amount ng heat na kailangan para yung liquid, yung low temperature liquid mo mag-evaporate, mag-turn into vapor. So either low or high man yun. So nakadepende yun sa TXB mo at nakadepende rin sa heat exchange mo sa evaporator. So dito sa controller natin ng aircon, so mayroon tayong superheat value dito, pero ito express sa Kelvin, so which is an absolute temperature. So paano natin to i-translate into sa actual na pag-evaluate natin? So yung superheat dito ay nag-umpisa sa may TXB. So meron din namang EEB, which is merong controller. So dito lang tayo sa may TXB muna. So yung TXB natin merong sensing line, sensing valve, at saka yung pressure equalizing line. So basically TXB yung nagre-regulate ng superheat mo, so nakadepende ito sa ambient din at saka sa air intake o heat exchange mo sa evaporator. So dito madalas nag-yellow ito. So alam naman natin na yung copper ay magandang conductor, hindi lang ng electricity pero ng heat din. So dahil dito ay mix na ng liquid, low temperature liquid at vapor, so nag-yellow dito once marami yung liquid mo sa vapor. So dapat natitimpla ito ng expansion valve. Pero once na lumabas na siya ng evaporator mo, dapat yung state ng gas mo dapat nasa vapor na. So minsan ang nangyayari pag maraming liquid, low temperature liquid sa system mo after ng TXB, so nag-yellow yung suction line mo after ng evaporator. So madalas pag napansin nyo, after ng TXB dito sa may spider distributor line nya, so madalas nag-yellow dito, so dito yung state ng refrigerant mo ay nasa low temperature liquid vapor, so mix na dito, so once na dumaan ito ng evaporator at magpipick up ng heat, dito nagkakaroon ng heat exchange. So dito na transfer kung nagpipick up ng heat, so once nagpick up siya ng heat, yung liquid vapor mo ay yung liquid refrigerant mo magto-turn ito sa low temperature, low, or depende sa setting, low temperature, low pressure vapor gas. So ito yung term na tinatawag na flooded. So nagpa-flood na ng liquid refrigerant doon sa may compressor mo, which is hindi maganda, lalo na sa mga compressor natin. Paano natin ito remedyohan? So pag nagkaroon na imbalance o mas marami na yung liquid mo sa vapor mo, so marami kasing factor din, so posibilidad na sinusundan mo, ma-recheck mo yung TXB or yung evaporator mo baka barado na, so marami nang hindi naka-convert na liquid na low temperature liquid sa vapor. Ang pinaka isang magagawa natin dito ay kailangan natin ito i-pump down, ipunin natin sa may condenser o sa receiving liquid receiver para lahat ng liquid, low temperature liquid refrigerant doon sa evaporator mo ay matatanggal o para maipon, ma-restart yung refrigeration cycle mo. So, madalas nangyari ito, lalo na sa mga provision compressor natin, at pag time na mag-load tayo ng bagong provision, so madalas nag-yellow yung evaporator natin. Ito ay dahil sa yung TXB mo hindi nakapag-adjust agad, hindi nakahabol dun sa cycle. Kadalasan napapansin nyo pag mag-check tayo ng reefer, sinecheck din natin yung condenser fan, kung air cooled dito. So dapat yung buga ng condenser fan dapat mainit, so it means maganda yung pag-dissipate niya ng heat. At sa yung sa evaporator, dapat i-observe din natin yung mga standard o normal suction pressure, suction temperature, at saka yung discharge pressure, discharge temperature. Pag i-apply natin ito sa reefer, so sa reefer ito yung standard na refrigeration cycle, so ito yung sample nito ay galing sa Carrier. So meron tayong digital unloader, liquid injection valve, so at
economizing valve. So lahat ito para sa capacity control niya at sa protection din ng compressor at saka sa power saving, yung especially yung economizing valve. So pag alam niyo yung basic cycle ng refrigeration, so once na may interruption doon sa cycle niya, so maaaring doon na kayo mag-umpisa sa pag-trace ng problema. So mahababang topic kasi ito pag i-topic natin. So hanggang dito na lang muna guys, at maraming salamat.